Nining, kung saan kung nandun ngayon, ay umuwi ka na. Ako nahihirapan na eh. Dahil ito yun sa akin ay talaga. Ito ko naman kapumahinga na. Parang awam na. Mawalad na rin ako sa sa mundo, edi may mag-atindi mo sa anak. Paano kung kinamatay na, edi paano yung mga yan? Sa mga takbo yan. Yung pwede pa, bigay ko eh. So yan, dito natin sasakay yung uling. Ayan. Bao? Bao? Ay, sige lang. So isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ayan, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ren Vlogs, ang Pugong Biyahero Team Mindoro. Bibili muna tayo ng uling para po ito sa mga magkakapatid na inabandon na po ng ina. Sabay na rin po ng pagbibigay ng rice cooker at groceries. Ayan, katulad po nito, monthly groceries po yung binibigay natin sa kanila. At yan po ay galing po sa ating mga sponsor na si Ma'am Betty at kay Ma'am Rowena. Ayan, thank you very much po sa tulong niyo po. So ngayon po ay tatali lang po muna natin to. Kaya sinakay po muna natin sa ating sasakyan, sa motor. At muli natin kakamustahin yung mga bata, ano na nga babalita sa kanila. Anong pangalan mo kuya? Norbin. Ayan, shoutout kay Kuya Norbin. Ayan. Tayo nakabili ng uling. Ano, kamusta kayo? Kamusta? Aba, ba't kayo namamayat na? Namamayat si Chino? Oh, nilagnat yan ha? Ha? Nilagnat. Kailan? Isang araw pa. Madalawang araw. Kagaling lang yan kapon. Kaya pala parang namayat si Chino ay. Nilagnat yan. Ayan o, medyo dabo pa ngayon isa. Kawawa naman. Ang daming aso naman yan. Daming alagang aso ah. Sabi sa akin, Kapulano, hindi na nadating si Pierre. Sabi ko, siya wala na. Hindi na mabalik yun. Sabi Hindi, busy lang si kuya kaya hindi nakakabisita no. Muna kay Karen. Bless Bless na bless. Oh. Pumasok kayo kanina, Chino? Wala kaming baon. Bakit walang pasok? Walang pasok kayo. Ha? Walang pasok sila. Bakit? Sa linggo, ewan. Walang baon Sa linggo kami. sila walang pasok. Isang linggo walang pasok? Wala eh. Yun Tanong, Si Jan Rich ulit ang pasok. ha? Si Jan Rich. Bakit walang pasok ang mga batang ito? Ayaw, ba't walang pasok eh? Kami. Sal. Salos pa kung balik na. Bakit? Kita mo sila nga. Ikaw pumasok ka? Ngayon po. Ha? Wala po pasok. Ah, wala din? Oo, wala. Meron, bakit daw? Ando po kasi mga taga... Ay, ginamit yung school ninyo? Ah, okay. Wala kaming tinapay. Ano ala? Wala kaming tinapay. Wala kaming laruan konti Wala. ngayon. Ay, laruan, marami sa December na lang. Oh, marami pa Ha? laruan. Marami pa namang binigay sa inyo laruan ay. Mm-hmm. Na? Nawala na yun. Hmm? Nawala na. Hindi ko natapon yung bola na laro. Oo, huwag may tapon. Pag may kausap matanda, anong sabi ko? Laging may po at opo. Yun. Na? Ang limot. Ha? Wala na kayong tinapay? Anong oo? Opa. Opo. Ah, huwag kakalimutan po at opo ano? Wala na kayong tinapay? Anong ganun? Opo. Wala na kayong tinapay? Ah, wala na kayong tinapay? Opo. Wala na kayong tinapay? Opo. Yan, very good. Nakakalimutan ng po at opo ha. Nabisita po muli natin yung mga magkakapatid na iniwan po ng nanay. At sa mga nagtatanong po kung nasaan po yung isa ay nasa pangangalaga po ng DSWD. So kaya po tatlo lang po sila nandito. Bali apat po sila. At nasa DSWD po yung babaeng kapatid. Ano, kamusta na pag-aaral mo, Tutoy? Okay, ayos lang po. Ha? Ayos lang po. Nagmerenda na kayo? Nagmerenda na? Hindi pa. Hindi pa. Bakit hindi pa? Ha? Wala
kaming tinapay. Eh, Wala pati kaming pila. walang pira. Saktong-sakto dahil di pa sila merenda, meron tayong dalang grocery. Yan po yung monthly groceries na galing po sa ating sponsor na si Ma'am Betty. So kukunin ko lang po. Wait lang para makapag-merenda na rin. Ha? Ha? Sira na yung bag ko lalim. Patingin daw, kunin daw. Ay, Ito yung bag niya. Sila nga. Ah, ito. walang gamit yun. Ito po. Walang gamit yan. Hindi yung sa kwan. Sa dalawa. Ah, ito. Sira na siya. Sige. Mabili tayo ng panibagong bag. Ano nagamit mo bag? Yung pagtrabaho. Paano pang trabaho? Patingin daw. Wala kaming tinapay. Wala kaming tinapay. Wala nang tinapay. Ayaw mo na nagamit mo. Ay, sige at mabili tayong panibagong bag ano, para ay magamit ka sa school. Ay, tinapay. Madalap na ako. Masarap. Tinapay nina ako. Wala tinapay. Ay, naantay mo pala si Kuya Renz. Bakit naantay si Kuya? Opa. Bakit daw naantay si Kuya? Opa. Anong upo? Bakit mo naantay si Kuya? Ha? Wala daw tinapay. Tinapay. Ano yung pagkain nyo dito pag wala si Kuya Renz? Ha? Kanin. Kanin. Wala nang tinapay. Buwan na kayo dito. Anong gusto nyo? Ano, napainom mo tatay ng gamot si ano? Oo. Ako daw papainom. Ayaw ko niyan. Ikaw Ayaw ko niyan. Ay, ayaw mo nito? Oo. Yun pati. Ano oo? Yan oh. Anong oo? Ito. Opo. Ito lang oh. Sabi naman. Nung unang-una natin punta sa kanila, hindi sila gaano nagsasalita. Pero ngayon ay talagang malapit na yung nila, kalooban sa atin. Oo, sige. Yun, may itik ko. At ang maganda pa dito, inaantay tayo. Oo. Inaantay tayo at para wala daw sa Sabi kasing ko ano, sa'yo, tinapay. Lolo, ay may itik ko pa. At yun nga po, meron din tayong dalang rice cooker at uling para sa kanila. Tingnan daw natin ito ni tatay dito sa loob. Oo. Alay. Liwanag na. Oo. Hmm. Tangan kwan. Ang ganda. Dito yung pinakalutuan nila. Pagising pa niya nung hapon. Ha? Kanina. Tumulog yan eh. Tumulog sila. Ayan. Ay, nasaan yung uling mo? Wala eh. Wala nang iba? Wala na. Ano palang ulamin nyo ngayon, tay? Ay, wala. Taste na muna ulit sa kagadati. Yung kanina asin eh. Ha? Asin. Asin? Asin ang ulam na tayo. Asin nga. Asin daw ang ulam. Anong ulam nyo kanina dyan, Rich? Asin po. Asin? Wala Wala. ulam. Sabi siya eh. Siya, buti pala nagdala tayo ngayon. Nadala pa natin ngayong grocery ninyo. Di ba? Kunin natin yung uling mo doon para magamit kayo dito sa kalan ninyo. Diyan, alis. Ito ko nalalagay sa sulok. Oo, kasi pag nabasa yan, may hirap palingasin. Hindi, nakapis ko naman dito. So yan, meron din po tayong dalang rice cooker. May ginagamit kayong rice cooker dito, tay. Oo, yun sa anak ko. Hmm? May ano yan? Ha? Nasaan? Sa anak ko yun. Ah, doon. Hmm. Ayos. Iniwanan na muna at wala naman kami. Wala kami palutong uling eh. Sige. Para meron din silang panluto dito. Ito, tatay. Saan natin lalagay? Dito? Okay nang bahala dito kasi may ginagamit naman kayo. Oo. Pwede na kayo magluto. May ulam na rin doon sa grocery. Para may makapakain kayo sa mga apo ninyo, no? Ayan. So, nagpapasalamat po ako sa ating sponsor na si Ma'am Rowena at kay Ma'am Betty po sa monthly groceries na binibigay po ninyo sa magkakapatid. Maraming salamat din po ng marami sa tulong po ni Ma'am Rowena at kay Ma'am Betty, sa lahat po ng mga sumusuporta para sa aking mga apo. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga manunood.
Yun lamang. Ay, kamusta pala? Nakakamusta niyo yung isang bata na? Oo, okay daw naman ang kalagayan niya doon. Yun nga lang, siyempre, kailangan din paminsan-minsan dalawin. Ano daw ang kailangan para maibalik dito yung batang Ay, babae? ang kailangan daw ay yung magulang, yun nga, yung anak ko at para may balik yung apo ko, yung babae. So, ibig sabihin, kailangan mo na makipag Coordinate si Ate Grace dun sa DSWD. Oh, kasi kung basta ako raw ang kukuha, hindi nila ibibigay muna. Yun ang proposal ng DSWD. Kasi kawawa naman Kailangan kasama yung magulang. kawawa din naman yung isang bata doon, no? Oo, Habang yun. ito ay magkakasama, yung isa ay nandoon sa pangangalaga ng DSWD. Pero ayon sa kung ko ay pinapapasok din doon. Napasok din. Napasok din nung yun nga, di kinder din lang. Pero ilang taon na ba yun? Ay bunso nito yun eh. January. Matanda ito ng 1 taon eh. So ibig sabihin pangalawa yun. Hindi malaki na rin pala. Ang malaki na rin. Marunong nung kumanay, matindi nung kinuha dito. Sa bagay, kung nandoon ay Okay naman. naalagaan naman. Manalaga ng gusto. Kanya, kasi naman nandini nga na ay isa-isa pa ng babae. Kasi sobrang dami na, hindi nyo na masikaso ng maayos. Kaya ang nagdidesisyon ng DSWD, kunin yung babae. So bali, makukuha lang kapag yung nanay na ang pumunta. Kung dahil pagka ako lulo ay hindi pwede. Gusto ko sanang kunin na. Eh, ang problema hindi nga ni Ari, kailangan yung ina. Eh, ang problema ko naman, saan yung ina? Hindi mo rin alam kung saan. Wala man di tayong man. Wala man di tayong Hindi na mahirap komunikasyon mo. Ang sabi naman ng kapatid, ay nasa yung Bataan. kataan daw. Bataan. Ayun o. Ayun, so nanawagan po kami sa ina. Tingnan nyo naman po yung kalagayan ng inyong anak. Nagkakasakit. Hindi, mawawa naman sa Oo, mawawa naman po. Ito, si tatay nangangayayat na. Pag-aalaga ng inyong anak na iniwan dito sa Pinamalayan Rental Mindoro. Anong pangalan po nun? Mary Grace. Mary Grace. Anong apelyido po? Matre. Sige po, kausapin niyo po. Baka nanonood ngayon. Nining, kung saan mo nandun niya yun, ay umuwi ka na. Ako nahihirapan na eh. Dahil tuminiwan sa akin ay talaga. Gusto ko rin kapumahinga na. Kaya umuwi ka na. Parang awam na. Umuwi ka na dito. Yun lang. Inom na ikaw, inom. Ayaw bigyan ito. Ha? Ha? O, inom dito pa rin ikaw. Kunin. Kung mga pakahirap talaga mag-alaga ng mga bata. Lalo't yan ay dalawang magkapatid pa. Pero si John Rich naman ay maayos-ayos na rin alagaan. At paano may sariling isip na. Siyempre, ay rin. Itong dalawa ay mahirap. Ano? Talaga naman. Ayan, sana po ito ay mapanood po ni Ate Grace Matre. Ayan, sana po kahit papaano ay kirutin yung puso ninyo na ganito po ang sitwasyon ng anak ninyo na iniwan kay tatay. At grabe po yung sakripisyo rin na ginagawa ni Tatay Philbert. Wala nang problema kung umuwi man kayo dito, basta maalagaan lang yung mga anak ninyo. Yun lang naman po yung panawagan ni tatay. Kasi sa iba-iba kung nandito ka, iba-iba na kung may mag-aalaga sa mga anak ninyo, anak mo, Makakapilos din pati ako ng maayos. malaking ginhawa yun sa tatay mo, kay Tatay Philbert. Kita mo po ang sitwasyon nila ngayon dito. Minsan walang ulam. Paano nyo po natitiis na makita? Alam ko naman, napapanood nyo to sa video. Kasi last time nag-message ka sa amin. Pero yun nga, sana ay maawa. Kahit konting awa ay maawa ka sa iyong mga anak na iniwan mo dito sa probinsya. Sa part nyo, talagang mahirap. Grabe. Ito yung mga tida ko, alagay ko ba? Kasi once na tulad niya, nag-aaral na yung mga bata. Tatlong magkakapatid po nag-aaral. Yung mga anak po ninyo nag-aaral na.
Hindi ka ba naging masaya na ganun po yung naging resulta din? Kahit na iniwan mo sila ay nakakapag-aral yung tatlong bata. Kung saan po, hiniling lang po namin na sana ay umuwi kayo para maalagaan ninyo yung anak ninyo. Sa ganun po ay kahit pa paano malaking kaginhawaan sa tatay po ninyo, no? So nakikiusap po kami na sana ay umuwi, na sa ganun ay maalagaan po ninyo yung anak ninyo, no? Yun lang naman. So wala namang kaso, no, tay? Wala namang problema. Wala namang reklamo. Wala namang. Kahit na ganun ay walang reklamo na dumating po sa inyo sa barangay. Basta ang importante sa ngayon ay Umuwi siya. umuwi siya. Paano pala tatay kung may mangyari sa inyong masama, no? Oo, hindi na niya alam. Kung sa aking masama. Tabi naman sa kung ano yung mawalad na rin ako sa sa mundo, edi may magkaintindi mo sa anak niya. Hindi man yung ako ang paano kung kinamatay na, edi paano yung mga yan? Sa mga takbo yan. Ayun mo din, inaisip ko lang. Yung pwede pabigay ko. Kaya, ang kong kay umuwi na lang siya. Para maintindi niya. Kasi baka mamaya iniisip ni Grace na pag umuwi siya, ikasuhan siya o pakulong. Ay, hindi naman. Pagka ako lang ngayon, hindi ko siya makakasunod. Ang simple, kawawa din yung mga bata kung kasaw ko siya ngayon. So, ang ibig sabihin lang po ninyo ay kailangan siya umuwi para sa ganun ay Mahalagaan maalagaan yung mga anak niya. Yun pala ang kailangan. Lalo ko nahihirapan na talagang hindi ko na nga maintindihan kung naging kitisungit. Ayaw ko na may pampun. At kadugo ko rin naman yan. Katulad nito. Ay, Nagkasakit nung nakaraan. Ay paano kung nga kung paano bahay mo yan? Ay nagkawala. Ay di akong malulungkot lalo. Ay mabuti yung kahit paano sa kinapapasya niya mo yan. Kaya siguro hindi mo rin maiwan. Ano? Ay oo. Ganun kayo. Mabuti na lang at kahit pa paano po may nag-aalaga na lolo. Paano na lang kung wala na si lolo. Sino mag-aalaga sa magkakapatid? No? Kasi yung sa mga hindi po nakakaalam, yung tatay po o yung pinakang ama ng mga bata ay nasa kulungan. Tapos po yung nanay ay iniwan po. So bali si lolo na lang po ang nag-aalaga sa kanila. At talagang makikita mo kung paano yung sakripisyo na ginagawa niya sa pag-aalaga. Although minsan may mga pagkukulang din si Ate Pilbert. Pero siguro maintindihan din natin sa sitwasyon. Kung ano man yung mga ginagawa niya or pagkukulang sa mga bata ay dala na lang siguro ng hirap. So yun lang naman panawagan namin sa ina. Almost parang mag-1 year na rin tatay, no? Oo. Alam mo niya. Kasi nakilala ko sila parang April. Oo. Higit isang taon na rin. May git na isang taon. Akong naawa mo din. Ay, kung minsan nangangarap ng mga bata. Sabi nila, dating na si mama. Sinasabi nila yun. Sabi ko ano? Sino mo sabi? Sabi, maawi na si mama. Sabi ko, sana nga yung uwi. Magubad ako ng damit. Ubad. Magtutuot. Ay, kung minsan nangangarap, yung dalawa. Si John Oo, Rich. si Chino. Si John Rich wala. Si John Rich ay, ay Parang hindi naman, parang wala tulog na. siya pero parang wala sa wish yung walang ganang tumulog. Sino? Si John Rich. Parang bagang nag-iisip din siya kung siguro inaisip yung bata. Ba't kami iniwan? Paano ka? Oo. Ikaw ba, Tutoy, kung sakali mang umuwi si nanay mo, ay tatanggapin mo pa rin? Hindi ko po alam. Bakit? Bakit? Siyempre, si tatay mo, mahina na. O nagkakasakit na, payat na. Siyempre, kailangan nyo rin ng mag-aalaga sa inyo. Pagdating ng araw, paano kung bumalik si nanay mo din?
Okay lang ba sa'yo? Ha? Hindi mo matatanggap? Bakit? Bakit? Sa dumi kasalanan. Ha? Sa dumi kasalanan. Dahil? Bakit ako lang si Papa? Papa niya, kaya Siya may dahilan? siya rin ang piligan sa tulong. Kaya pala siya, hindi mo makakalabas yun. Kuya rin, oh, nag-iiyak ko, nag-iiyak ka. Nag-iiyak ka. Kasi siya nga Child abuse? kaya lagi, hanggat wala siya. Tingnan mo, oh, nag-iyak ka, oh, nag-iyak ka. Ngayon si kuya. Ibig sabihin, kung sakali mang iurong yung kaso, Yun! possible na Siya palo ni. Kasi hindi makakalabas yun. Napalo. Pag siya mas mga nag-atlas ng pan. kaso? Oo, sinabi ko yun. Sinabi ko na yun doon sa... Kasi daw may isang pinadalan dito na kanyang. Sa Pina. Oo, yung ina. Kung panat ng... Pag siyang pumunta doon, maano na yung kaso, may i-release na. Madismiss na. Madidismiss na yun. Ilang taon na ba yung tatay niya dun? Isang taon na mahigit yun. Mga isa't kalahati na yun. Ay ngayon, ang sabi ko, yung child abuse po naman tayo din matagal daw po ito. Ay mawalan daw lang ng kwan, kung yung ina. Hindi papaurong. Oo. Ganito dyan, Rich, na. Siyempre, ikaw, tatay mo ay Tatay Filbert, mahina ng katawan. Kung sakali mang lumibig ito si nanay mo, galit man kayo, siguro, hindi natin na magpigilan na magalit yung mga bata eh. Pero sana, huwag kayong magtatanim ng galit. Kasi kahit na balik-balik ta rin mo man, Babaling nanay mo pa rin yun, no? Babaling kita. Siya pa rin yung nagluwal sa iyo. Ha? Siguro may nagawa man si mama mo na ganun. Pero sana, huwag magtatanim ng galit sa magulang, ano? Ugaan! Kay kuya to. Kumbaga, Ano yun? ang pangunawak na niyo sa mga magulang yung mga kwan. Para sa mga kasi sila nagkamali kay ganyan eh. Kaya nagkaluko-luko na eh. Ay, Toy, gusto mong mapuntahan si tatay mo? Ayaw ko. Bisitahin natin? Ha? Ayun ko na rin. Sige, at ano tayo, set tayo ng schedule, no? Para mabisita mo si tatay mo. Mhm. No? Gusto mo, China? Si ate ang gusto ko. Si ate. Si ate ang... Namimiss mo na ba si ate mo? Oo. Oo nga daw. Yun palagi mo kang bibigyan eh. si Pajama ate. dun, pajama. Saan? Kay ate? Bisitahin natin si ate. Asan ba si ate nito? Nasa Kalapan daw. Kalapan? Kalima. Kalinga. Matama daw. Nasa bahay Kalima daw. Matama daw. Sino may sabi? Yung barangay official. Eh, itong Si ate Tita Weng. nasa bahay Kalima daw Kalapan. Eh, kung Okay, dito okay lang daw dalawin. Ha? Okay lang daw dalawin. Oh, pwede daw dalawin. Okay naman. May ka. Ano, miss nyo na si Jamaica? Ha? Gusto nyo dalawin natin? Nanay, kababa ko naman. Sige. Pajama doon. Para makilala din ni Kuya, no? Ito. Oo. Si Jamaica. Chino. Namimiss ko na yun ay. Miss mo na? Patama doon, patama. Pasama ikaw? Ay, kailangan ay bagong ligo bago sumama. Nagligo na ako. Ligo ka na. Sige. Puntahan natin si ate nyo, ano? Tawa ko dun ah. Sige. Tatay. No, set na lang natin kung kailan tayo pupunta doon, no? Sige. Oo. Sa Kalapan. Hmm. So yung mga kababayan, at hanggang dito na lang muna yung ating update. Set na lang tayo ng schedule kung kailan natin pwedeng madalaw yung kapatid ni na Jam Rich, si Jam Jam. Siguro unahin muna natin yung binyag ng dalawang bata, si ako at si Chino. So doon muna tayo mag-focus. So after na lang siguro binyag, Yan, oo. mag-ano tayo ng schedule. Tatay, at laban lang sa buhay. Oo, siyempre. Ano naman ang problema ay malulutas din, no? Kailangan yun eh. So, yun nga. Kailangan lumabang ka talaga sa buhay para ika may mabuhay kahit pa paano. Malalampasan din, no?
kay Ate Grace ay sana po kahit paano makauwi ka dito, ilaan mo na lang yung oras mo sa mga anak mo. Hindi naman ka makagali. Kasi hindi naman daw galit si tatay. Ang mahalaga lamang ay umuwi ka dito para maalagaan yung mga anak mo. So, kasi hindi natin masasabi ang buhay ay napakahiwaga. Talaga. Kasi hindi natin masasabi kung malakas si tatay bukas, kung makakagising pa bukas, Yun nga. no? Hmm. Malakas ngayon pero kinabukasan wala na. Yun na nga inaisip ko paano yung mga apo ko? Kawawa naman. Kawawa naman. Nag-iiyak ako. So, hindi natin sinasabi o binabalaan si tatay. Siyempre, buhay yan, hindi natin alam kung anong mangyayari. Talagang Diyos lang nakakaalam kung anong mangyayari sa atin. Lalo na ito binahapo pa naman. Nahapo. Hmm. Kaya sana, panawagan lang namin na umuwi siya dito sa probinsya. Hmm. Ngayon mga kababayan, at muli po nagpapasalamat ako sa ating mga sponsor na patuloy na sumusuporta sa atin at sa mga tumulong simula una nung makilala natin itong mga batang ito, si John Rich. Maraming salamat po. At kay Ma'am Betty, kay Ma'am Rowena, kay Tita Maria Macnet, at kay Ma'am Ceci. Mga anonymous sponsors po, thank you very much po sa lahat ng tulong ninyo. Kita, may message kayo? Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutulong sa apo ko. Lalong-lalo po sa nag-vlog sa amin na kay Renz. Dahil kung hindi sa kanya, siyempre po medyo malayo-layo din ang tulong sa amin ninyo. Kaya po nagpapasalamat din po ng marami sa mga tumutulong sa amin. Salamat po. Sige po, God bless po, bye-bye.